check. Yo. At ngayon, nagbabalik tayo Bumalik sa pa! Anti-Support Social Podcast. Ayaw mga tumigil! Balik kayo ng balik. So yun, Nasa red flag tayo, red flag. red flag pa rin tayo, huwag tayo alis doon. Ano bang red flag sa inyo naisip yung red flag? Yun doon tayo naputol sa para ma-detect ninyo yung mga chick ninyo na nag-cheat, diba? Yung sa cellphone. Kapag mabilis niyang binibigay, safe yun. Tapos hindi siya nag-aabog-abog. Yeah. Pero wag ka papasiguro kasi meron mga matalinong chick na bago kayo magkita, nagdi-delete na yan. Yeah. Oo. Pero pag... Isang bagay lang yun. Isang way lang yun para mahuli ninyo. Pero all in all talaga, mas madali mong mababasa yung babae pag nag-cheat sa galaw talaga eh. Actually, aayaw naman sa'yo yan eh. No. Aayaw na yan eh. Kapag talaga nag-cheat na ng tuluyan. Pag isang pinaka-obvious para sa akin kasi syempre nangyari rin na rin naman sa akin to. Yung biglang parang mapapansin, parang ibang babae ito. Parang hindi ito yun. Tangina no, susuwagin ka no. Yan yun. Walang sasabihin sa inyo yung mga babae. Sa galaw nyo talaga mababasa yan. So, doon ko nakita yung sa akin dati. Na parang, wag magbulag-bulagan talaga, no? Check nyo talaga yung mga nangyayari o nag-iba na. Importante talaga bro sa lalaki pagdating sa kahit saang bagay maging logical ka. Kasi kung hindi ka logical, emotional ka, hindi mo mababasa yung babae. Bulag ka dun. Hindi mo talaga mababasa bro. So, yun. Tama yun. Isang way yun. At saka yung galaw talaga. Pay attention. Yes. Yun, pay attention sa And galaw. wag nyo sisisihin sarili nyo, boys, ha? Kung sakaling, halimbawa, dati mabait yung chick nyo, ngayon masama na ugali, sinusuwag ka na. Kasi ganyan talaga ang endgame. Wag nyo sisisihin sarili ninyo na parang, ano bang pagkakamali ko? Kahit anong sabihin ng above mo na ngayon, ha? Irrelevant na yun. It doesn't make any sense anymore. Alam ko, marami sa inyo dyan sinasabi nyo, ba't yung mga sinasabi ng above ko ngayon, wala nang sense? Kasi wala naman na talagang sense. bro. Hindi na. Galit na siya sa'yo kasi nga, meron na siyang ibang... Hindi ka na niya trip. Ito na lang isipin nila, pre. Marami sa mga lalaki dyan, nagtataka kayo, bakit kayo pinatulan yan? May mga ganun, di ba? Ba't pinatulan ito? Ba't niya ako mahal? Kasi nga, pag mahal ka niya, no matter what. Yes. Yung mga babae, pre, ultimo, di ba, nagiging single mom sila kasi pumatol sila sa red flag na alam nilang palpak yung lalaki. Pero dahil nga mahal nila, emotional, ginojowa nila. Pag mahal ka ng babae, kahit anong mangyari, no matter what. Red flag ka man or sa tingin mo may kulang sa'yo. Pag mahal ka niya. Ngayon, pag hiniwalayan ka niya, tapos may mga binibitaw siyang dahilan sa'yo, hindi yun. Rason na lang yun. Emotions niya lang din. Emotions lang yan. Lahat na sasabihin niya sa'yo, yun nga, sabi nga ni Sir daw, it doesn't matter kasi emotion na yun, pare. Wala na yun. Hindi na nagmamatter yun. Actually, tayo rin naman, pag paalis tayo sa company, usually may nabibitaw tayong mag-iisip ka ng mga dahilan eh. Pero ayaw mo na lang talaga yung dito sa kaya lahat na nakikita mo na. Parang kupal kasi ng mga kasama ko. Lagi ako pinag-OT. Pak. Ganon din ang mga babae pag paalis na. Isip na lang sila ng dahilan. Kukumbinsin nila sarili nila palpak ka. Pero dalawa lang yan. Gusto ka niya o hindi na. Yun lang. Or naangatang ka niya. Pwede. Ganun yun eh. Na-level up ka sa kanya. Legit. Lagi niyang ibabato sa'yo naman pag ganyan, di ka na kasi nag-grow. Ayaw mo mag-grow. Pero ang totoo niyan, gusto mo mag-grow. Nagkataon lang mas umangat yung grow niya ng sobra. Lalo pa mas madali talaga opportunity sa kanila. Let's be real here, pare. Legit. Lalo pag may tsura. Kasi, privilege. that's the reality, pare. Nangyari din naman sa akin to, no? Napansin ko na mas mabilis nagkaka-work, nawala ng work, nagkakaroon kagad. Ganun nangyari. So, yan ang reality talaga, pare. Mas matindi kasi talaga yung competition sa ating between us guys eh. Pero hindi natin pinipilit na balance eh, no? Alam natin, aware tayo na magkaiba talaga yung dynamics, no? Yes. Pero sila, hindi, parehas, parehas, balance lang. Tangina kami nga, aware kami na mas masarap buhay niyo, mas madali. Pero no problem. Babae kayo eh. Kami, mahirap buhay ng lalaki. Tangina, tinitigasan lang namin. Pero never namin sinabi na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi natin pinag-a-adjust yung mundo. Pag lalaki kasi wala kang princess type shit na trato sa mundo. Well, hindi ko rin naman siya naramdamang sobrang mahirap. Pero nakikita ko compared to the other gender na mas mahirap nga sa atin. Pero hindi ko nga siya nakikita as mahirap. Kasi nga, kinalakihan ko na to eh. Challenge. Kumbaga, sanay na ako eh. Monday na lang sa atin yun. Yun yung reality natin. Kumbaga, hindi siya mahirap. Kumbaga, okay, yun na yun eh. Yun eh. yun. So, may sakto, pasok na pasok yan. May tanong dun sa YouTube channel sa Anti-Support Social Club. Nalimutan ko yung pangalan. Ito, pinabibideo ko sa yung cellphone. Tingin nga rin ako. Ano daw yung dahilan para hindi ka iwan ng long-term na partner mo? Josh, ikaw muna. Ako yung nauna kasi ako yung may long-term partner dito. Kaya nga eh. So,
ito na nagawa ko na rin naman ng video to pare, no? Again, kung ano yung ginagawa mo bago maging kayo, never ever mong iiwan yun. Okay? Yan ang sikreto para manatili yung tingin ng babae sa'yo. Di ba? Oh. Kasi ever since na nakilala ako ng wife ko, alam niya na lagi akong merong passion, lagi akong merong inaatupag. Nakilala niya ako bilang choreographer ako. Alam niya na pag nakakita ako ng passion ko, 100% ako doon talaga. Yung sayaw namin, tangina. Nagtitake ako ng class, lumalagari ako, tuturo ako dito. May contest kami doon. Ganun ako talaga gumalaw dati pa, nakilala niya akong ganun. Lagari na. Lagari talaga pare, ganun ako lagi. So, ngayon kami na, hindi natigil yun. Kahit magkasama kami dyan sa bahay, alam niya, nagko-content ako dyan, para akong tanga dyan, nagsusumigaw ako sa content. Pupunta ako dito, mamaya-maya mag-i-edit na naman ako. Ganun ang ginawa ko, hindi ako tumigil. So, yun ang message na pinapahiwatig ko sa babae na yan, sa babae, kung sino man yung magiging partner ko, sa partner ko is, etong ginagawa ko na to, mas malaking bagay ito sa akin. No? Mas malaking bagay ito sa akin. You're a bonus sa buhay ko. Oh. I appreciate you na nandito ka sa buhay ko, but ito yung ginagawa ko, this is my priority. You're a bonus, I appreciate you. Okay, good. Pag naparealize nyo sa babae niyo na meron kayong mas mahalaga sa kanya, message sa kanya yun na parang, teka, parang yun yung way na magkikling pa yung babae sa'yo. Na parang hindi siya yung mundo mo. Yeah. Kumbaga, tinitira mo, this is parang black game, parang black magic game to na parang tinitrigger mo yung insecurity ng babae, no, na para mag-cling pa sa'yo, na parang may patunayan pa siya sa'yo lalo. Di ba? So, yun yung isang way ko, no, na again, wag niyong iiwan kung ano yung ginagawa ninyo. Yan ang magpapa-perspective ng babae sa'yo. Teka, malakas tong lalaki na to. Malakas tong lalaki na to. Pero again, hindi natin mapipigilan kung meron siyang makitang mas malupit. Ayun nga yung diba? dagdag ko lang din. Like for example, may mga tao naman na hindi naman na-compromise yung ginagawa namin, sir. Kumbaga nagka-jowa ako pero tuloy-tuloy pa rin ako dun sa ting ko. Pero bakit umalis pa rin siya? May iba na talaga nagustuhan yun. Wala nang ibang valid na reason. Again, may iba na siyang trip. I think the valid reason for that is the other male na nagustuhan niya Mas malupit is... sa'yo. Yeah. So, ang ending talaga nito, It's out of your control, pare. Pag wala na siya mas malupit sa'yo, hindi mo na control yun. ganito yan eh. No? At sagutin ko rin yung tanong na bakit mas mabilis nakakamubo ng babae kapag nasulot sila. Kasi mampaliwanag dyan, since ancient time pa, dati pa, balik pa tayo sa hardwired natin nung sinaunang mga tao pa, yung mga lalaki pa, no? Para sakupin ng isang tribo, pinapatay lahat ng male competitors. Pinapatay lahat ng male warriors. Ultimo bata, pre. Yeah. Ultimo yung legacy nung tatay kasi maghihigante yung pag lumaki. Pinapatay din yun. Ang tinitira lang is female. Babae. So naka-hardwired na sa babaeng mabilis sila makamove on pag nagpalit sila ng lalaki. Kasi dati pa lang sa tribo, kapag hindi siya naka-move on kagad, sinabi ni Rollo Tomas ito, kapag hindi siya naka-move on kagad sa asawa niya na pinatay at sa anak niya na Hindi siya pinatay, magsusurvive. papatayin din siya. Yeah. So naka-hardwired sa mga babae na putang ina, Mag-submit sa bago. mag-submit sa bagong sumakot Tsaka sa yung kanila. ano nila, yung, di ba nga yung tawag dito, yung woman nature nga, na sinasabi rin ni Rollo Tomas na hypergamy. Para sa akin, that's their way. Yun yung way ng mga babae. Hardware sa kanila para mag-survive. Yeah. Ang kumbling sa bagong Yeah. alpha, ang Sa may kumbling malaking sa muscle. bagong kumbling sa bagong maraming resources. Na para sa ating mga lalaki, hindi yun sinasabi sa atin yun, knowledge sa atin yun, hindi para magalit ka. Is para alam mo na yung kahantungan. Ganun talaga. Yun yung Ganun nature. talaga eh. It is, yun yun. Hindi mo makakontrol yun. Ganun talaga. And also, to answer your question about doon sa tanong na paano bang hindi dapat hiwalayan. Ito, pinaka-brutal answer. Yung kay Josh, that's answer for general and pinaka-the best na sagot and para magagamitin yung lahat. Pero ito, pinaka-black talaga to. Pinaka-dark talaga to. Huwag mong hayaan mag-grow yung babae mo. Yeah. Pare, this I is agree. dark as shit. That's a very Kasi dark, kumbaga, pero I agree. na-attract, unang-una pa lang, na-attract siya sa'yo, attractive ka sa mata niya, kasi nga may something ka na wala siya. Amazed siya sa kung anong meron ka. Actually, lahat ng counterpart ng babae na nagkagusto sa'yo, nasa iyo eh. Lahat ng lack niya, nasa iyo eh. Yeah. Pera, status, clout, tangkad, stoicism,
emotionally stoned. Yeah. Lahat nasa iyo kaya kanya nagustuhan. So, para hindi mawala siya sa relationship ninyo, tangina wag mo hayaang mag-grow yung Yeah, babae. keep it that way. Kumbaga, alam mo sa sarili mong ikaw yung bumuo sa masarap niyang buhay, di ba? Yeah. Alam mong pag umalis ka, nga na naman. Keep it that way. Keep it that way. Wala siyang, ito kaya ako sinabing dark, hindi to Dark talaga applicable kasi sa hindi lahat. makatao, pre. Hindi siya Hindi talaga makatao to. Baga, black magic to. Oo, hindi Black siya magic makatao. to. Hindi Pero- siya, Pero sinagot ko lang yung tanong mo ng logically direct na talagang hindi siya makakawala sa'yo. Hindi siya Kasi makakawala tangin talaga. hindi siya nag-grow eh. Kung ano yung role niya magluto sa bahay, magluto ka lang sa bahay. Hindi mo siya isisikat sa internet, hindi mo siya bibigyan ng pera, hindi mo siya tuturuan magnegosyo, tangin na magluto ka lang sa bahay. Hindi ka nakikita ng ibang tao, hindi ka magkakagusto sa iba kasi nandun ka lang sa bahay. Hindi ka rin sobrang ganda na para matipuhan ng ibang lalaki at magustuhan mo rin yung ibang lalaki kasi nga nasa bahay ka lang, hindi ka rin sobrang ganda, simple ka lang, wala kang social media, hindi ka nag-grow, andun ka lang sa Sasabihin bahay. nila masyado tayong demonyo para sa ganyang Hindi, dark concept. That's correct. Pero ito yung dark concept na sinabi mo na wag mo siyang hayaang mag-grow para mag-stay siya sa'yo. Oo. Nangyayari yan, nag-i-exist yan, yung mga negosyante. Kaya bukang bibig ng mga negosyante at mga boss nyo na pamilya tayo dito, magaling ka sa ginagawa mo. Exactly. I like this. Maging makontento ka sa kung anong meron ka, basta masaya ka. Parang inaawat ka niyang maging malupit eh. Yun. Totoo. Kasi magiging competitor ka or pwede kang umalis dito. Yun. Susuwagin mo ako soon. Exactly. Di ba kaya yung mga mayayaman na sinasabi na hindi naman kailangan talaga ng tao ng maraming pera. Ano yun? Mind conditioning yun ah. Mind Sa mga conditioning yun. makakapanood sa akin na nasa laylayan, dyan lang kayo. Kasi pag umangat kayo, sino magkukuskus nung sasakyan ko? Wala na. Exactly. So parang related din yun doon, yung company. Actually, di ba? ginagamit na talaga. Ginagamit Oo, niya talaga nag-i-exist siya. talaga. Kasi isipin mo na lang sa company, yung sahod mo is per day or per hour. Hindi siya per sipag mo. Yeah, So, ibig totoo. sabihin, doon pa lang, alam mo nang kinokontrol ka para hindi ka makaalis. At minimake busy ka ng company mo whole day to the point na pag uwi 8 mo, hours. bagsak ka na. Wala ka ng Gusto niyo time para 12 maging hours. malupit. Tsaka niya dati 12 hours eh. Pag uwi mo, May 12 bagsak ka hours. na. Oo. Bagsak ka na pag uwi mo. Wala ka ng time maghanap ng iba. Yeah. Pagod ka na eh. Hindi ka na yung Na-drain pinag-grow. na yung energy mo doon pa lang. Matagal lang kinikip it that way ng sistema yung Sistema yun, ganun. oo. Na hindi nila inaalaw mag-grow ka. Like for example, sa Pilipinas lang eh. Di ba ang hirap putang ina, ang hirap mabuhay dito sa Pilipinas? Talaga Kasi naman. yung mga nasa tuktok na yan na tumatamasa ng ng kamakamadang pera, kaya nga alam mga may alam eh. Alam nila paano i-manipulate yung mundo, yung system eh. 'Di ba? O, dyan lang kayo. Pahirapan tumagos. May chance makatagos, pero puta, butas ng karayom yung pagtagos nyo sa kayamanan. Kasi gusto namin, as long as kaya namin na maging mahirap kayo, dyan lang kayo. Maging mahirap lang kayo. Correct. Kaya nga bad trip sila sa atin eh, yung mga ganito. Bad trip sila sa mga ganitong klase na awakening type shit. Kasi, Nagpaparealize ka sa tao na, yo, bilang tao, kaya mo. Maging lalaki ka, wag kang maging bakla. Aray ka! Magnegosyo ka. Umalis ka sa company mo. Kung kaya mo na, magnegosyo ka, magiging lumipad ka ng malaya. Tangina, ayaw nila marinig lahat ng to. Tapos sinagot ko directly yung sabing tanong na, paano bang hindi kahiwalayan ng babae? Puta, wag mo siyang ipag-grow. Kasi kaya lang naman maalis ng babae dyan, nag-grow kasi yan eh. Oo. No? Yun ang pinaka-dark na sagot sa'yo. Pero isa pa dyan, bukod doon sa hindi siya nag-grow, at the same time, lalo ka pa nag-grow. So, iniiwan mo siya sa level talaga. Sagad na iwan siya. Hindi siya alis sa'yo. Kasi, wala na siya ibang mahanap na kasing high level mo eh. Tapos, napaka-low level pa niya. Sino magkakagusto sa kanya? tsaka may Wala. mga reality na may mga... Dark shit. Oo, dark shit yun. At tsaka, may mga reality lessons na nangyari na ganyan. Hindi na ako magdadrop name, but may mga alam kayo dyan na sinama nila yung babae nila sa kasikatan nila. At the end of the day, naghiwalay sila, baksak si lalaki, angat si babae. Rapper ba yung isa? Ayaw na mag-drop Oh, name, bahala rapper, kayo dyan. naging Pero yung sa sinabi niya, merong lesson, may reality lesson na yan, nangyari na yan. Kayo na bahala mag-realize kung ano yun. Nag-exist na yung ganung pangyayari. Nag-exist na yun, nag-exist na yun. Kumbaga, i-drain ka talaga. Tapos Oo. sila parang design sila talaga na, yung yung magbaging-baging, yung monkey branching. Monkey branching. type shit, no? Tignan mo yung mga rapper sa Pilipinas na sikat. Na way back bago mag-pandemic. Sobrang sikat sila, di ba? Mga girlfriend nila, puta, sino ba yung mga yan? Nobody. Nobody. Yeah. Di ba? Kilala niyo yung mga girlfriend nila. Yung isa pinakasalan pa. Yung isa naman, sinabihan siyang may tulo. Yung rapper, may tulo daw. Yung mga babae nila na yan, nobody dati yan. Sinama nila eh. Sinama nila eh. Kaya tama yung punto ni Josh na sinabi niya kanina eh. Sino mas sikat ngayon? Yung mga babae nila. Dinrain yung mga power nila.
'Diba? Pinagkalulo sila, ang ending ngayon, mas mayaman yung mga babae, hiniwalayan sila ng mga babae, ang daming pera ng mga babae na yun ngayon, yung mga rapper na yun, marami pa pera. Marami Sakto pera. lang. Pero sira sila. Sira sila sa Yeah. social media, pare. Anong lesson doon, no, sa mga rapper na sikat na yun? Sa isang grupo sila sikat sila pero puro same situation nangyari. Yung mga hoe Pareho, nila, no? tang ina mga bitch naman yung mga babae na yun, sa itsura pa lang, halata naman eh. Tang ina ngayon, totoo lang tol. Tapos puro mga single mom na sila, di ba? Yun nga, ang nangyari, pumera ng malala yung mga babae nila. Sila yung na, strong lumubog. independent type shit na. Oh, nagpakagano na sa internet. Pero ang kalat pa rin nila But still, di ba? So yun, going back, ano ba lesson na nakuha natin doon? Tangina, wag niyong bigyan ng clout. Hindi niyo kailangan ipamukadkad yung babae ninyo sa lahat. Ang importante, mahal ninyo isa't isa. Magandang lesson to para sa mga kagayan mo Kagaya na natin mga artist. superstar. Kasi putang na superstar ako eh. Yeah. Hindi ako superstar, sila lang. No? Mga kagaya ninyong may mga, alam ninyong may clout yung pangalan ninyo. Tayo, pre. You have to be careful, ah. Pre, may clout ka rin, pare. 50k sa YouTube, Na 200k you sa have to be TikTok. careful pare kung sino yung pinapasok ninyo sa mga buhay ninyo. Kasi Totoo, ganun ang mangyari sa inyo. Again, hindi namin to sinasabi out of nowhere, hindi namin to pinulot sa kung saan. Totoong nangyayari to. Nangyayari na. Totoo. Nangyayari na to. Totoo. Kaya, Totoong nangyayari to. Sa totoo lang. Totosin lang. Di ba? Nangyayari na yan. Ngayon lang na-pinpoint lang natin ngayon. Yeah. No? Naturo natin. Kasi may nagtanong eh. Nagtanong. Ang inang tanong yan. Tanong pa more. Ay, meron dito isang tanong. Wait lang. Meron Ayun pa ba na, kayong pahabol dyan? Wala. Okay. Ano Sa daw? ano? May isa pang tanong. Ano ba yung putang? Ito muna. Sige, kasi yung phone ko yun. Ito muna. Go. Mga sob, tanong ko lang, paano nyo makikilala o makikilatis ang isang ebab kung isa siyang hoe? Yung hoe niya dito, who? Okay. Kung isa siyang hoe. Ho, pok, pakarat. Oo, bitch, pakarat. Makikita ba siya sa galaw o sa pananamit lang o may iba pang paraan para makita? Paano daw yun? Para sa akin, makikita mong ho, pakarat, bitch ang isang babae sa takbo ng utak. Diba? Yan. Paano? Kasi yung mga bitch, ho, pakarat, low IQ yan. Para sa akin, tanga yan. Diba? Paano mag-process yung utak nila? Bigay tayo example. Yung mga ano lang maliliit na bagay lang. Makikita mo na agad kung tanga sila eh. Ito ang dumi ng ipin, puro tartar, walang proper hygiene sa bibig. Pero may pambili ng vape. May pambili ng eyelash extension, maganda yung kuko. Paano Check pag sinabi ng tol, pahipak naman ako ato? Hindi, check nyo yung mga ganun. Mga small details lang yun ipin. Sa hygiene. Pare, laking puntos nun. Di ba? Yung mga, tangin na bobo na agad yun. May pambiling vape, may pang eyelash extension, may pang fake Kumbaga, nails, ang dumi ng kuko sa paa. Agree ako doon. Yung Namumuti yung sakong. burara. No? Oo, yeah. Yun, check nyo yung mga Agree ganun. ako dun sa Small burara. details matters. Wait. May connect ba yung pagiging madumi sa sarili tapos hoe? Oo, kasi kung paano nagpa-process yung utak niya, kung low quality mag-process yung utak niya, hindi pa niya nadidiscover na hoe siya, pero soon, madali lang siyang mai-engage sa ganong galaw. Wait. Kasi nga, bobo siya eh. Dahil sa ngipin na may tartar at sa kuko? Compare mo naman kung paano nag-process yung utak niya. Madumi yung ipin, madumi yung kuko, walang hygiene sa bunganga, tsaka sa kuko, pero naka-vape, kumbaga paano tumatakbo yung utak niya. Iba yung Hindi man priority. siya ngayon pakarat pa, pero sure, easy lang siyang may engage Kasi ang doon. point mo, bobo siya. Oo. Mas low IQ siya. Oo, check nyo May kung punto, bobo. may punto din. Real talk, At pre. may dagdag ko doon sa sinabi niya to, since hindi niya inaalagaan kuko niya, yung bibig niya, Yeah. tangina, hindi na rin niya alagaan yung butas niya sigurado. Sure. Kasi dugyot din siya eh, di ba? Iba yung Sa totoo priority lang. niya. Tama, Priority niya yung mga malilit na bagay. Mga di ba? kapalpakan. Ibig na yung, kumbaga yung sarili niya, kung ano-ano. Ayun yung mga maliliit na detalye na pwede nyo tignan. Kung bitch ba yun. Kasi pag bitch, low IQ, tanga-tanga, pakarat, walang ano eh. Dapat maalaga sa sarili yan eh. Yeah. Di ba? Kasi kung maarte sa sarili, maalaga sa sarili, malamang malaki chance maarte rin siya sa makakasex niya. Di ba? Hindi siya magpapabayad or... Pero don't get me wrong, I know there are exceptions of the rule. Meron din sometimes na babae na malinis sa katawan pero pokpok pala. Meron talagang ganun, Oo. no? Ano Meron na yun, talagang pre? ganun. High class na yun. Kumbaga, alam na nila, aware na sila dun sa, dito ako binabayaran sa pagiging pakarat at pokpok. But still, para sa'yo, low IQ pa rin Oo, yun. wala. Basta Walang dating nagpapabayad. sa akin yun. Walang dating sa akin yun, pre. May bracketing talaga, pre. Pag hindi natin
tinignan sila as ganun, hindi natin ma-appreciate yung may mga tirang babae, yung mga intellectual na babae. Kung hindi natin to sila makikita as ganun. Kasi ganun sila eh. Kasi may bracketing yan, hindi pwedeng magka-level yan. Yung intellectual na babae na striving dito for greatness na magandang future, tapos sila dito napakarat, may pera din sila dito. Diba ka, nagsusustento din kami. Di namin, kasi yung sinasabi nila eh, at least di namin kailangan kayo, di namin kailangan lalaki, nakabili kami ng ganito ganyan. Again, nagbibigay lang kami dito ng mga signs na pwede nyo tignan kung malalaman nyo ba na bitch ang isang babae. Yeah. Di ba? Ano Ikaw, pa? Josh, Ano pa may dadagdag nyo? Paano malalaman kung bitch ang paano babae? malalaman kung siya daw siyang who? Para sa akin bro, mayroon na tong real life experience, no? Sa tropa, pare. Ayan. Madali, dyan sa tropa pa lang, mapipinpoint nyo na kung ano yung babae ninyo, pare. Kasi, lalo pa, kasi may mga magtutropa na matagal nang hindi nagkita. Okay? Yung mga matagal nang hindi nagkita, tapos yung tropa, pwede mong sabihin na, okay, so baka nagbago na to kaya humiwalay. Pero yung mga lagi niyang kasama, doon nyo tignan kung ano yung babae ninyo. Kung yung mga kasama nila, nakikita ninyo, talaga pare, tangina kung sino-sino kasama. Linggo-linggo, iba-iba. At lagi pa rin kasama ng jowa mo yun. Hindi na sila nag-iwalay ng landas. That's the time na pwede mo sabihin na, uy, to. Kasi, pare ako, yung babae kasi Brad, dahil nga emotional yung mga yan, kaya nilang kaya nga magaling sila magpaandar ng emotions nila, kaya nilang baguhin din yan eh. Kaya nilang baguhin on demand yung mga emotions nila na yan. So, minsan, hindi mahirap mabasa sila sa galaw, although, kailangan nyo rin tignan yung galaw nila, pero ang hindi nila mapipeke yung lagi nilang kasama. Kung saan sila komportable. Yeah, totoo. Diba? Kung saan sila komportable, yun ang mahirap mapeke. So, again, yun ang isang pwede nilang tignan. Yung circle of friends. Circle of babae. friends, So bagay, pare. tell me who you are nga eh. I tell you who you are because which Oo. is the top what. Yeah. So yun, hanggang dito lang muna tayo ulit. At magbabalik tayo sa next episode ng Anti-Support Social Podcast.